Sumuporta din naman ako kay Rodrigo Duterte noon. Pinagtanggol ko pa si Rodrigo Duterte noon. Pero nung nakita ko na yung makabalbalan niya, hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng. Bitaw sa suporta. Si Raulo eh. So, may kinalat na naman ng mga DDS na bagong, tawag dito, na bagong deepfake video, guys. Deepfake. Pero bago natin puntahan yan, let's put this in context. Let's put this in proper context. Alam natin, mga kababayan, ganito na lang. Alam natin, mga kababayan, na yung mga DDS, galit naman talaga sila kay BBM. Wala problema doon. Pero, yung mga bagay na ganito, parang, hindi na to gawain ng tao nasa matinong pag-iisip. Oo. Baliw na to, guys. May sapak na. May sapak na itong tao to, guys. Kung sino man yung naglabas ito, hindi ko na lang sasabihin kung sino. Although, kilala naman natin lahat kung sino. Pero hindi ko na lang papangalanan. Kasi, may sapak na to, guys. Iba na topak na ito sa ulo, guys. Iba na topak na ito. Malala. Topak malala. Parang ang lumalabas, siya yung adik eh. Kasi, alam niyo, mga kabayan, this kind of evil can only be born in a very fractured, dysfunctional, and disturbed mind. As in, fractured, dysfunctional, and disturbed. As in, really. As in, it's really, ewan ko. Hindi delusional eh. Kasi yung delusional, kaya mo ginagawa yung isang act kasi meron kang belief na you truly believe it. No, it's not the same thing. Hindi delusional eh. As in, fractured. Yun ang pinakamagandang word to describe eh. Words rather to describe. Fractured, dysfunctional, and disturbed. As in, disturbed. Oo. Kasi para makagawa ka ng ganitong klaseng video, ewan ko. Siguro pwede nang tawagin DDS yun, no? Dysfunctional and disturbed supporters. Duterte dysfunctional supporters. Duterte disturbed supporters. DDF. DDS. Disturbed Duterte supporters. Ganun eh. Ang lala. Oo. I would show you the video. Kaso, nagdadalawang isip ako kasi hindi ko na lang ipapakita yung video, pero ipapakita ko yung stills. Mga pictures na lang. Kasi it's really disturbing eh. It's really disturbing. It's beyond ano ko. Hindi ko marok kung paano siya nakapag-isip ng ganito. So I'll just show stills. Ito yung actual video. Yan, titignan yan. Pag in-scrub ko yan yung ito yung actual video. May pagganto pa siya. I challenge anyone to authenticate this video and check frame by frame. Nag-dare pa eh. Tapos meron pa siyang ganito. Download and spread as fast as you can. Diba? So alam na natin intention. The intention, mga kababayan, by saying this, the intention is to make sure that this becomes viral. At kapag viral, pag maraming nakapanood, mas maraming maniniwala. That's the assumption. Okay. Pero, yan. Isa to sa mga stills. Ngayon, yan. Pero, kung papanoorin nyo to, sandali lang to, mga wala pang 2 seconds. Pinakita tong babaeng to.
At the impression is eto si FL, Lisa Marcos. Ngayon, doon nasa ilalim is doing an act, something like that. Sige, nakikita niyo yan? Oh. Ayan. Di ba nakikita niyo? Oh, ayan. Nakikita niyo gumagalaw yung ulo? Ayan. So, allegedly, nagtanong, what is he doing? Okay, so allegedly, after nito, dito nalalabas yung yan. So, allegedly, yung tao daw na gumagalaw ng gano'n yung ulo, si Presidente. Okay. Tapos, sabi ko sa inyo, this is yung gumawa talaga nito is is disturbed. This person is disturbed. Ngayon, okay, yan, tumayo. Okay, tumayo, tapos pinakita ko nyari yung room. Yan yung room. And by the way, yung babae kanina na pinakita ko sa inyo, dito siya pumasok. Dito siya pumasok sa part na to. Diyan. Dito sa part na to. Diyan yung door. Ayan, oh. Makikita nyo naman eh. Makikita nyo naman dyan. Diyan yung door. Tapos, magpa-pan out. Hindi ko alam kung ba't ganyan. May flashlight. Okay. Flashlight. Okay. Ayan. Tapos, pan out ulit. Si BBM daw na. Ano to? Shisha? Shisha daw, shisha. Ewan ko. Diba? Shisha daw to eh. Shisha. Ewan ko. Or bong. Natin alam. Natin alam. Tapos, may paa ng lalaki. Yun. So, yan na. Okay. So, yan yung video. Medyo weird lang eh. Kasi, alam niyo yung weird dito? Kita niyo tong pinto na to? Hindi ko alam, ano ba to? Pintuan ba to ng CR? O pintuan ba to ng kung ano man? Pero, kung pintuan to ng CR, tapos, anong pintuan to? Nalito ako eh, sorry parang, di ba, kung pintuan nyo ng CR, anong pintuan to? Pintuan to ng kwarto? Sabi ni Sheila Akasho, horror film po ba yan? Hindi ko alam guys. So this is so weird. Well, obviously, mga babayan, this is fake. Wag na siya mag-challenge pa. Challenge pa na authenticate. Hindi na. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag pina-authenticate mo to, ibig sabihin, you're admitting to the possibility that this is true. Di ba? Di ba? Yun yung implication dyan eh. Pag pina-authenticate mo yan, ibig sabihin, naniniwala ka na posible ito totoo. So there's no need. It's very obvious eh. It's very obvious that this is AI generated. Napaka-obvious kasi. Oh. Dito pa lang eh. Obvious naman eh. Oh. Ayan oh. Obvious naman, this is AI generated. Yung katawan niya blurred tapos yung mukha lang ang malinaw. Ano yun? Tapos nag-iba nung kulay nung tumayo, biglang nagkaroon ng kulay yung lugar. Nung una, black and white. Tapos all of a sudden, biglang colored na. Tapos yung katawan ni BBM parang na tayo ito. Parang na nabilad sa araw ng 3 araw. Di ba?
At saka paano sumindi to? Mag-isa? Paano sumindi to mag-isa? Sige nga. Paano sumindi mag-isa? Nakita nyo bang nagsindi ng gano'n si PBBM dito? Oh, babalik ko ah. Babalik ko. Oh. Nasaan ang kamay? Andyan. Pagpan, merong apoy na agad. Oh, namatay pa yung apoy oh. Oh. Tapos sisindi ulit. Ah, wala na. Oh, namatay yung apoy oh. Paano sinindihan? Sige nga. Diyos ko. Kalokohan na to. Sumindi mag-isa? Di ba indie horror game yan? Pwede nga maging indie horror game to eh. Diyos ko. Si MC mo ba yan? Si MC mo. Diyos ko. This is fake. It's very obvious fake news to. Pero alam niyo mga kababayan, ang ginagawa kasi ng mga DDS is ilalabas nila ito, yung mga ganitong klaseng video, out of the country. Tulad ng naglabas na ito, mga kababayan, taga-ibang bansa. Taga-ibang bansa. Para nga naman walang jurisdiction ang Pilipinas. Hindi mahahabol. Hindi, taga-Amerika. Dalawa sila taga-Amerika. Para nga naman hindi sila mahabol. Tignan nyo, hanggang ngayon, hindi makauwi ng Pilipinas, di ba? Tapos, nagtatago pa dun sa kaso niya sa Amerika, yung isa, di ba? Ganun. Sila eh. Di ba? And ako, mga kababayan, hindi ako magtataka kung napapadalan sila ng yuan or renminbi. Oo, kung napapadalan sila ng renminbi. Hindi ako magtataka. So, parang merong grupo ng DDS na ang kanilang trabaho for, kung lifelong job ba nito? Oh. Long-term career choice? Oo. Long-term career choice nila maging troll. Oo. Pero mukhang ganoon na nga. Ang ganoon na nga ang kanilang direksyon. Ang nakakatawa mga kababayan, pinatulan niya ni Pulong. Sabi ni Pulong, eto. Sabi ng SM Manyak, SMNI. Ganito ay nilarawan ni Representative Paulo Pulong Duterte ang kumakalat na larawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y gumagamit ng illegal na droga. Aniya, maraming Pilipinong nababahala at nananawagan ng independent at transparent forensic examination upang matigil ang anumang espekulasyon. Sabi, giit ni Congressman Pulong, kung totoo man ay may karapatan ng mamamayan na marinig ang katotohanan, hindi dapat husgahan, batay lamang sa larawan, ngunit dapat ding tandaan na mas mataas ang pamantayan para sa mga nasa pampublikong posisyon, lalo na ang presidente. Sabi niya. Sabi niya, okay, sige, fine. Sige, fine. Ano pa sabi ni Pulong? Oo. Sabi ni Pulong, you are called a leader because you are expected to lead. And that can only be done if the people has their full trust in you. Full trust. Oo, tungkol dun sa picture na nagda-drugs daw. Tungkol dun sa picture na meron daw binibj. Oo, si presidente. Okay. Paano naman ikaw? Nasaan po ang moral ascendancy? Oo. Nasaan po ang moral ascendancy, Pulong Duterte? Dahil lang ayaw mo magbayad sa 4 na inupahan mo na babae, binugbog mo yung bugaw? Ay, grabe. Oo. Kamusta naman? Ayaw magbayad ng chinukchak na babae, so binugbog yung bugaw. Ay, grabe. Oo, grabe talaga. Ibang level. Yan ang manyak. Yan ang manyak. Oo. Hayok sa laman. Ano kaya nangyari sa kaso na to, no? May 3 pa to, 2025. Ano na kaya nangyari sa kaso na ito? Hindi napagano na? Oo.
Wait lang, wait lang. Paano yung mga babae na minanyak ni Rodrigo Duterte? Di ba nagpapadala pa nga raw ng mga babae sa Malacanang noon every Wednesday? Mhm. Di ba? Alala niyo yun? Di ba, Pulong? Nasa inyo pa rin ba yung katulong na minanyak ni Duterte na ano, nung panahon na ginipuan ni Rodrigo Duterte? Mhm. Yun ang manyak. Imagine mga babayan, kay President Bongbong Marcos, kailangan nilang mag-imbento ng mga ganitong video para lang siraan si President Rodrigo Duterte, si President Bongbong Marcos. Pero kay President Rodrigo Duterte, kay former President Rodrigo Duterte, it is a fact. It is really a fact, mga kababayan. Pag sinabi mo na drug addict, kung meron ba tayong presidente na naging drug addict at ang sinagot mo ay si Rodrigo Duterte, it's a fact. Sinabi niya talaga yun, nag-addict siya sa fentanyl. I think this is fentanyl. Mm-hmm. Lahat ng binabato nila kay PBBM is actually, yun yung ginagawa ng tatay nila. Hmm. Yan, nagmamariwana pa si Rodrigo Duterte. Inamin din yan. Oh. Sabi na identified mind. Mga DDS. Joke lang yun. Hilig nyo sa joke eh. Kala nyo taong bayan na niloloko nyo. Kayo lang mga sarili nyo pinagloloko nyo. Sumuporta din naman ako kay Rodrigo Duterte noon. Pinagtanggol ko pa si Rodrigo Duterte noon. Pero nung nakita ko na yung mga kabalbalan niya, hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng. Bitaw sa suporta. Si Raulo eh. Alam panindigan mo yung si Raulo. Sinuportahan ko ni si Sara Duterte noon. Binoto ko pa si Sara Duterte. Kasama ko sa 32 million. Pero nung nakita akong baliw, psycho, magnanakaw na, psycho pa, hindi pwede. Wala ganun. Diba? Hindi pwede. Bitaw. Si Raulo eh. Mm-hmm. Ito pa. Di ba sabi ko sa inyo kanina, yung mga nag-upload itong picture na to, mga babayan, yung nag-upload niyan tawag dito, mga foreigners. And then, yung mga foreigners, they're Filipinos, but they are not Filipino citizens anymore. Naalala ko to, bigla, ito si Robin Padilla. Sabi niya, kapag yan ginawa ng China sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos, ako ay oposisyon, ay unang-una po akong magagalit. Sabi niya. Mm-hmm. Hinihintay ko yung galit mo, Robin Padilla. Binababoy ng foreigner si President Bongbong Marcos. Oh. Hinihintay ko yung galit mo. Asa na? Asa na? Wala, di ba? Sinungaling kasi kayo. Hindi mo mabangga yung mga Duterte, no? Oo. Kasi galing sa kampo nyo yan eh. Ano sabi ni Mariel? Oo, the Filipinos do not deserve Robin Padilla. Yes, we do not. We do not deserve Robin Padilla. We deserve better. No joke. No joke.